Hi guys, my name is Jenilyn Morsha nga pala. Kaya nga po, nandito ako dahil kailangan nyo pong malaman na kung ano po yung difference between the witness and the resource person. Unahan po natin sa witness. Okay? Sa witness, kailangan mo mag-provide ng speech or exact. And by the way, it is called to be present at any transaction. Yung mga able siya to testify na to its occurrence, yung mga nangyayari, and to do an oath as well. And for example, one who sees the execution of an instrument and assigns to confirm its authenticity. A witness to a will as well, and eyewitness, parang ganon. Yung gustong makita ng for example, you are on the judiciary of the law, may mga pertaining to the law matters po yun. Kailangan nyo pong malaman o kailangan nyo pong malaman yung mga specific ideas kung bakit ang witness ay mas maganda kung pwede siya mag-oath kaysa resource person. Ito po, Bali po, pag once na may resource person, kailangan may specific idea ka kung paano mo sasabihin sa korte or sa mga upper high na kailangan mo na mag-provide ng mga kinauukulan na sample. Which is, it's an abide, kung ikaw ay isang abide citizen, hindi mo naman kailangan maging resource person. And this is a matter of a law as well. And kailangan mo rin mag-provide ng mga good samples as well para lang makahanap sila ng idea para sa'yo. Or pwede ka nilang ipagtanggol or hindi ka na dapat pwedeng ipagtanggol. Pwede ka rin makulong. Eto, ang resource person is that a person who knows a lot of a particular subject. For example, nakakommit ka ng mga hindi ka ganda-ganda sa paningin ng buong tao or against sa people of the Philippines. People of the world, kumbaga. O yung mga law natin na kumbaga sa ibang bansa as well. Kung hindi ka nakapag-provide ng tunay na example or sample, pwede kang makulong as a resource person. Kung nag-oath ka, yun yung pinaka identity or identical ng mga a resource person is that who is employed to perform a task as well and provide information. Yung information na todong-todong information talaga na hindi siya pwedeng, yung parang hindi siya pwedeng magaya o maano man lang. Kailangan natin ng mga pruweba. Yun ang pinaka sapat na term para maging ikaw ay isang resource person. Kung hindi ko makapag-provide, hindi maniniwala sa'yo. Or wala talaga silang or walang maniniwala din sa'yo kung hindi ka ikaw ang sapat kung ikaw ay resource person. At ito lang yung masabi ko, ang witness, siya yung pwedeng mag-provide ng, siya talagang pwedeng mag-oath as well, kasi siya naman talaga yung magiging sample, yung best sample, sapagkat nakikita niya ang lahat or nakita niya, may will din siya ay witness. Alright? Thank you so much, and once again, this is Jen. Hello guys! Why I like VP Sara kasi yung na-provide niya at saka na check niya na ang resource person na naka-attach pala doon is witness lang siya at hindi siya resource person, which is this is most complicated sa mga case, lalo na kung ikaw ay maglalantad ng kaso, kailangan alam mo yun at alam din ng sambayanan. At by the way, Sara is the most siya yung matalinong vice president kasi na-provide naman niya kung paano
sumagot din sa Congress and kung paano siya mag-provide ng good samples as well, kasi karamihan sa mga vice president is that hindi nila pwedeng or hindi sila pwedeng pumunta sa Congress kung pwede lang, kasi may karapatan ang isang tao. According to the law, may karapatan ng isang tao na kaya niyang hindi umattend. Sabihin lang niya ng personal or kahit sa mga nakatakdang oras na pwede siyang sumulpot. And that's it.